So ngayong araw pag-uusapan lang natin yung naging issue kanina ng GCash regarding dun sa mga na-hack or yung mga nawalan ng pera dun sa kanilang e-wallet. And alam ko karamihan sa atin is gumagamit na ng GCash. Kung ikaw is negosyante, kailangan na kailangan mo yan. Kung sari-sari store ka, may mga nagpapa-cash in, may nagpapa-cash out. Kung regular na tao, 'di ba? Gumagamit ka pa rin ng GCash minsan para sa pang-araw-araw, lalo na yung mga cashless na mga binibilhan natin or pag nag-order ka online, talagang nagagamit natin yung mga online banking katulad na lang ng GCash at PayMaya. Yun nga lang minsan kasi ang hirap magtiwala kasi kadalasan, 'di ba, lalo na sa mga e-wallet katulad na lang nitong GCash at PayMaya, apakadaming nawawala ng pera, no? Pero ano nga ba talaga yung mga cause usually kung bakit nawawala ng pera or bakit na-hack yung iba? Kadalasan dyan mga kabum, bigyan ko kayo ng example. Minsan may marireceive kayong katulad na lang nito, pero ito galing mismo kay PayMaya. So, a deposit of 3,650 is on its way. Please click the link below to accept. So, ito is reminder siya ni PayMaya na never daw siyang nagbibigay ng mga clickable link sa kanilang mga text, even though galing pa yan sa official or sa legit Maya messages or kung ano man yung number na ginagamit nila. Minsan sa GCash, may ganito rin, nakalagay mismo dyan sa taas GCash, pero minsan may link na nakalagay, so iisipin mo is legit. And pag kinlik mo yun, minsan akala mo nga legit, pag nanghingi ng OTP, nilalagay mo. And kadalasan, karamihan, doon na-hack yung kanilang mga accounts. So sa ganong types na mga na-hack, karamihan ng naging kakilala ko or yung mga nakikita ko lang sa social media na na-hack nang dahil sa clickable links, is usually hindi ginagawa ng paraan or parang binabaliwala lang ni GCash. So I suggest mag-ingat kayo. Yun nga lang, kaninang umaga, kaninang madaling araw is nagkaroon na naman ng mas malalang issue na kung saan, katulad na lang ito, pa 2,000, 2,000, 2,000, 2,000. So nahati yung kanilang pera. So for example, meron kang 100,000. So ilang 2,000 yun? Hahati-hatiit nila at kada 2,000 is nasesend sa iba't ibang number. So, ang hirap i-track, di ba? Kung saan ba napunta yung pera mo. So, makikita nyo yan sa social media mula kanina. Sobrang daming nawalan ng pera. Yun nga lang, ang nakakapagtaka kasi dito, sabay-sabay silang nawalan ng 2,000, pa 2,000, 2,000. Lahat yan sabay-sabay na hack. Kung iisipin mo, parang imposible naman, di ba? Na lahat ng tao na to, lahat ng nakikita mo sa social media na to, lahat sila sabay-sabay na nag-click ng clickable links. So, anong posibleng nangyari dito? So, honestly, hindi ko rin alam. Kung meron sa inyo may idea, comment down below. Pero, di ba ang lala na karamihan ng tao dito na nawalan ng pera is hindi naman sila nag-click ng any link. Wala naman silang ginawa sa account nila. Tapos magugulat na lang, di ba? Pag gising nila, pag check nila ng account nila, nawala yung kanilang pinaghirapang pera. Although as of making the video, kanina lang is naglabas si GCash ng official statement nila. Ito basahin natin. GCash addresses system reconciliation, reassures customers accounts are safe. So, kung na-hack yung system nila, 'di ba? Kung hindi lang once, hindi lang twice, kung madaling mapasok, 'di ba? Kung vulnerable yung system nila, imagine yung official SMS messages nila is napapasok, 'di ba? Masasabi mo bang safe yung app? And nakalagay din dito, a few GCash users were affected. So dito mapapansin nyo, may naka-highlight diyan, may nakalagay diyan, a few. Okay? So kung makikita nyo, konti lang ba talaga yung na-hack? This incident was isolated to a few users. Inulit na naman nila, a few users. So pinaparating nila na konti lang naman daw yung na-hack. I don't know kung konti lang talaga, pero grabe nakikita ko sa social media. May friends ako, may kakilala ako, 'di ba? May mga random lang na tao, ang daming na-hack kanina lang. Pero at least, 'di ba? Give credit naman tayo, at least, 'di ba? Nakalagay dito, wallet adjustment are ongoing. So ibig sabihin nun mga kabum, plano or ongoing na nagbabalik si GCash dun sa mga na-hack, dun sa mga nawalan ng pera. So may mga friends na rin ako na nakita ko na nag-upload na bumalik yung kanilang cash, bumalik na yung kanilang pera.
Ito mga kaboom, katulad na lang ito. Your GCash has been adjusted by 39,000. So, ibig sabihin yan, no, adjusted by 39,000. Bumalik na yung kanyang pera. Yan, 1109. So, kanina lang din. So, ayun, at least may mga ibang binabalik yung kanilang cash, binabalik yung pinaghirapan nilang pera. Pero still, 'di ba, nakakapangluho lalo na kung titingnan nyo. For example, ito isa sa nakita ko, meron daw siyang 262,000. Although ako personally hindi ako maglalagay ng ganyang kalaki, hindi ako magtitiwala ng ganyang kalaki sa mga gantong platform. So ayan, 262,000 naging 162,000 na lang. 100,000 yung nawala sa kanila dahil may limit yung GCash dun sa mga nawi-withdraw ata yun or natatransfer. Pero still, di ba, magugulat ka at nakakapangluho talaga, nakakapaglumo na mawalan ka ng ganyang klaseng pera. Di ba? So, ang hirap lang. So, ako personally is ginagamit ko naman yung GCash everyday. Talagang araw-araw ginagamit ko siya. Yun nga lang, for transaction purposes lang. Once na pumasok yung pera, is tinatransfer ko na agad dun sa bangko. Hindi ko hinahayaan na lumaki yung amount na meron ako dito sa GCash. Kasi, aminin na natin talaga, super convenient ng GCash. Talagang kahit sino pwedeng magpa-cash in, magpa-cash out, madali mag-transfer ng pera, madali mag-open up ng account. Yun nga lang, sana lang ma-resolve ni GCash. Sana lang maayos nila yung vulnerabilities, yung sa kanilang security, sana mas mapahigpit nila. Lalo na, sabi ko nga, ang daming Pilipinong gumagamit ng app na to. Specifically, GCash and Paymaya, sila yung dalawang grabe yung user base nila. And grabe din, ang daming tao ding na-hack. Na kung titingnan nyo, hindi naman siguro sila nagkukulang sa pag-send ng messages. Katulad na nga lang ng ginagawa ni Paymaya na ganito, hindi sila nagkukulang, nagre-remind sila, nagpo-post sila sa social media. But still, hindi naman kasi lahat, lalo na yung may mga edad na sa atin, yung mga parents natin, hindi naman lahat is alam yun. Or 'di ba, parang hindi naman lahat iniisip na scam yung nare-receive nila. Hindi naman lahat may Facebook, hindi naman lahat active sa Facebook. So, ang may kasalanan pa rin dito is yung security ng mismong company. Kasi kung mahigpit naman yung security nila, hindi naman mababypass yan eh. Hindi naman yan ma-hack and hindi yan magagamit para mang-scam ng mga Pilipino. So yun lang muna mga kaboom, hopefully nakatulong or nagkaroon kayo ng konting information about sa ongoing na nangyayari ngayon dito sa GCash. Mabilisan lang na video to. And kung isa ka sa naapektuhan sa insidente na to ng GCash, please paki-comment down below. And pakisabi na rin kung bumalik na or kung nag-adjust na ba yung wallet mo, kung binalik na ba ni GCash yung pinaghirapan mong pera. And kung binalik, good news. Pero kung hindi pa binabalik, lagay nyo sa baba para at least alam ko din and alam din ng mga ibang tao na makikita yung comment section.